So mga tol, may bago na pong IBF Welterweight World Champion. Yan po ang Australian fighter na si Liam Paru. Tinalo po niya kagabi itong si Lewis Cracker via unanimous decision sa score ng mga hurado na 115-113. Ginanap po ang laban na yan sa baluarte ni Liam Paru sa bansang Australia. Dahil dyan mga tol, si Liam Paru na po ngayon ang bagong IBF Welterweight World Champion. Naagaw po niya ang titulo dito kay Cracker at isa na po siyang ganap na 2 Division World Champion. Pagkatapos ng laban, agad kinall out ng promoter ni Paru ang lahat ng kampiyon sa welterweight division na sina Devin Haney, Ryan Garcia at Rolly Romero at maging ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kinall out din. Pero kung pupunta po tayo sa ranking ng IBF, wala po sa top 10 ranking si Pacquiao. Nasa WBC at WBO ranking lang po si Manny Pacquiao ngayon. Kaya mukhang malabo po na patulan ni Manny Pacquiao itong si Liam Paru. Bukod yan, may laban din po si Manny Pacquiao sa buwan ng September kontra kay Mayweather. Puspusan na nga po ang pag-iinsayo ngayon ni Manny Pacquiao. Nagpakita po siya ng bilis at lakas sa edad ng 47. Sa kabilang banda naman mga tol, handler ni Inoue na si Hideyoki Owashi. Palag na sila kay Janrel Casimero, pero may kondisyon mga tol. Ayon sa ulat mula sa Japan kahapon at makikita naman po ang petsa dyan at June 24. Sinabi nga po dyan ni Hideyoki Owashi, lalabanan na daw nila si Casimero pero kailangan muna daw mag-champion ni Casimero at kapag marami daw ang nagdidiman sa laban na yan, posible daw talaga na mangyari ang Inoue versus Casimero. So marami naman po ang nagtatanong mga tol, paano daw magiging champion si Casimero? Hawak daw ni Inoue lahat ng titulo sa Super Bantam. So ayon po sa pipirmahan na kontrata ni Casimero na 3-fight deal dito kay Koki Kameda, ang sunod umano na laban ni Casimero, title eliminator. Pagkatapos niyan, World Championship na. At kapag nakakuha ng titulo si Casimero, mag-unification daw ito sa ibang kampiyon. At sinabi din na mananatili daw si Casimero sa 122 pounds. So ang nakikita po natin dyan mga tol, hihintayin ng Team Casimero na bakante ni Inoue ang kanyang mga titulo sa Super Bantam at yun ang susunggaban ni Casimero. At kung sakaling umakyat naman ng featherweight si Inoue pagkatapos ng laban ni Inoue kay Bam Rodriguez at maging kampiyon naman si Casimero sa 122 pounds, madali na lang maikasa ang laban ni Casimero kay Inoue kapag kampiyon na si Casimero sa Super Bantam. Tapos umakit na itong si Inoue sa 126 pounds. Kaya baka ang mangyari dyan mga tol, sa featherweight division na maglaban itong si Casimero at Inoue. Bali-balita din kasi mga tol na hindi lang pala 4 division world champion ang balak ni Koki Kameda para kay Casimero, kundi gawin din itong 5 division world champion. Pero ang lumalabas dyan mga tol, parang pinapatanda mo na ni Inoue si Casimero bago ito palagan. Next year kasi mga tol, nasa 38-year-old na si Casimero. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Pinapatanda nga muna ba ni Inoue itong si Casimero bago palagan? Sa ibang balita naman mga tol, matapos pong manalo ni Rodelyn Perez kay Emma Baco sa Pacquiao via majority decision at ilang beses po niya itong pinabagsak, hinamon po ng street fighter na si Boy Tato itong si Perez. Banat po ni Boy Tato mga tol, kung si Eman daw pinatumba ni Perez. Pagdating daw sa kanya, kahit ilang beses daw siya suntukin sa katawan, hindi daw tatalabang suntok ni Perez sa kanya. At higit sa lahat, hindi daw siya kayang patumbahin. Gusto nga daw niya maka-sparring itong si Perez. Pagagapangin umano niya ito at gugulpihin. Bibigyan pa nga daw niya ito ng partida. Iinom pa daw siya ng isang kahon na Red Horse bago daw lumaban. Mag-isip-isip ka, Perez! Kung lalaban ka sa akin, ha? Bibigyan kita ng partida. Iinom ako, ha? Na isang kahong nga Red Horse. At ilang bisis ka pa sumunto sa katawan ko, hindi tatalab yung pan mo suntok mo.